itutuloy pa rin ang nakatakdang fare increase sa mga pampublikong sasakyan dito sa Metro Manila. Si Margaret Gonzalez sa balita. Sa darating na Martes, March 17 ay muling magpapatupad ng dagdag presyo ang mga kumpanya ng langis sa Pilipinas. Epekto yan ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Pati sa inaasahang galaw ng presyo, tataas ng 20 pesos at 40 cents hanggang 23 at 90 cents kada litro ang diesel. Ang gasolina ay tataas ng 12 pesos at 90 cents hanggang 16 pesos at 60 cents, habang ang kerosene naman ay tataas ng 6 pesos at 90 cents hanggang 8 pesos hanggang 90 cents kada litro. Dahil sa panibagong taas presyo, mamamahagi ang gobyerno ng cash assistance sa mga apektadong tsuper. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magsisimula bukas ng alas 6 ng umaga ang distribusyon ng 5,000 cash assistance para sa 139,000 na tricycle drivers. Ito ay sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Sabay-sabay itong gagawin sa 30 payout sites sa 17 LGU sa Metro Manila at target itong matapos sa loob ng 3 araw. Inaasa ng DSWD na magiging maayos ang pamamahagi kahit ito'y gagawin ng face-to-face. Direkta itong matatanggap ng mga tsuper. Simple lang ang dadalhin nyo bukas. Driver's license, original, pati isang photocopy. Yun lang. Wala na hong iba pang dokumento. Kung sakaling mawawala o nawala ang pangalan nyo in the next 3 days, hindi naman ibig sabihin hindi ka na makakatanggap. Pumunta lang tayo sa local government units natin at kami nakakausap sa mga LGU to probably do a make-up much later. Target ng DSWD na sa susunod na Lunes ay ang mga jeepney driver at operators naman ang makakatanggap ng ayuda. Nagkahanda rin ng DSWD na magpatuloy ang tulong sakaling magtagal pa ang krisis sa presyo ng langis. Multiple times kung tumagal pa to. But we're all praying na wag na tumagal. Pero kung tanong mo, nakahanda ang gobyerno? Yes. Yung AICS program naman ho talaga, may 60 billion yan na naka-entrada sa loob ng General Appropriations. In-earmark na natin kaagad ng 30 billion para lang dito sa endeavor na to na kung sakaling humaba, meron nakalaan na pondo. Sa panig naman ng DOTR fuel subsidy ang ibibigay na tulong sa mga tsuper ng jeepney, bus, motor taxi at maging sa mga delivery riders. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mayroong mahigit 2 bilyong pondo para sa fuel subsidy. Ibibigay ito kapag kompleto na ang listahan ng mga benepisyaryo at inaasahan na bago magtapos ang buwan ay may pamamahagi na ang fuel subsidy. Makatatanggap pa rin ng fuel subsidy ang mga jeepney at PUV driver kahit nakakuha na sila ng ayuda mula sa DSWD. Hindi naman kasama rito ang mga tricycle driver. Pag naibigay na po yung sa tricycle driver, no? At ang pagdating naman sa fuel subsidy program, ang unahin po namin talaga ay those regulated by LTFRB. And unfortunately, ang tricycle drivers are with DILG and LGU po. Sa kabila naman yan, sinabi ng DOTR na tuloy ang taas pasahe sa mga jeepney at bus sa Metro Manila simula sa araw ng Martes. Iaanunsyo na rin ng LTFRB ang eksaktong dagdag pasahe na tiniyak nilang magiging makatarungan para sa mga commuter. Una nang nagtaas ng pamasahe ang mga provincial bus noong nakaraang Sabado. Kami po sa tingin namin kailangan pa rin yung fare hike. Sabi ko nga for sustainability and stability later on. Alalahanin niyo po itong sinasabi nating subsidy. May mga computation kami. Kapag sa 10,000 subsidiya, baka it will last only 2 days daw, 2 days. 2 weeks. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Mark Gonzalez, SMNI News.